Magandang araw po sa inyo lahat. Happy Valentine's! Naku po, lupit. Yan ang allergic ako dyan sa event na yan eh. Yung Valentine na yan. Anyway, simulan na kagad natin kasi madaling araw na, 3:30 na ng umaga Hindi pala, 3:21. Marami pa tayong balita kaya di ko po palalagpasin kasi bakit parang masakit ang lalamunan mo? May bumarabang buhok. Hindi po. Nagchocholit po kasi ako. Toblerone. Binigay po ito ni Sir Alfred, Thank you very much, si Security Vlog. Safety and Security Vlog nung nandiyan po tayo sa San Francisco. Ayan, Thank you, Anyway, simulan na natin. Alam nyo, naku, umiinit. Talagang umiinit, Dinaig pa ho ang mga kalalakihan na umiinit ngayong araw ng Valentine. Umiinit po ang awayan ng, ewan ko kung Senator Amy na lang ba ito at saka ang Kamara. O talagang ang spokesperson laang ng Senate ay si Amy. Kasi parang parang kinuha niya na lahat ng tagapagsalita ng bawat senador. Parang napunta na lahat sa kanya. Di ba Anyway, eto na nga ang init-init. Sa kabila ng kanina nagkita-kita ang Senate President natin at saka si Tambo, nagkita sila sa sa birthday ni Enrile. 100 millennial birthday. Ay, di pala millennial, centennial. Millennial. Grabe ka naman maka-millennial. Hindi 100 birthday na ni Enrile. Ang lupit. Nagkita si Romualdez at saka si Senate President. At ang sabi po ni Senate President, sandali, ceasefire. Sabi naman ni Romualdez, patahimikin mo si Amy kung gusto mo ng ceasefire. Ang daldal ng bata mo. Hindi, walang ganon. Yun dagdag ko na lang. Ang talaga nun, sinabi, ceasefire daw. Pero tila yung mga nasa ilalim nila, parehong hindi nagsi-ceasefire, di ba? Pareho silang putak ng putak. Kahit din man yung sa kamera, putak pa rin ang putak, ang dadaldal pa rin ng mga hinayupak, di ba? Katulad din si Senator Amy, hindi rin papapigil tong palingkeran to. Sabi na, hindi pwede. Kayo lang ang pwedeng dumaldal at magpakit sa media. Pati dapat ako. Yun, nag-away-away na sila. Yeah? So, eto nga, may banata na ngayon. Kagahapon, merong sinabi to si Amy. Ano yung sinabi ni Amy doon sa kanyang hearing? Pinalabas niya na, I'm not aware of AKAP. Ano ba yung AKAP? AKAP po yung yun po yung pagmumukha ng mga mambabatas natin. Ang gulo mo naman AKAP, kakapal ng mukha, ganun. Hindi. Ibig sabihin po ng AKAP, yan daw ay programa ng DSWD na meron 26.7 billion na tumataginting. Na budget sa isang taon. 26.7 billion na inaakusa ni Senator Amy na gagamitin daw para mangsuhol ng mga kababayan na pumirma. Yun. At sinabi niya pa, ano ba yung AKAP na yan? Hindi, yun ang sinabi niya talaga, di ba? Ano ba yung AKAP na yan? Biglang sinagot siya ngayon ng kamera. Naku po, patay tayo dyan. Tayo bilang mga nanunood, tayo po bilang mga observer, ika nga netizen, titingnan natin sino ba talaga nagsasabi ng totoo dito sa mga walang yan to. Kasi sabi ni Senator Amy, sinundan pa nga ni Bato, ano ba yung akap-akap na yan? Si Senator Bato, porket maganda yung biro lang Senator Bato Pero sa totoo lang,
Ang definition pa nga nitong mga USEC ng DSWD, itong AKAP daw ay foreign to them. Ito, panoorin natin ha. Pero may sagot po ang camera dito. Naku po, matindi ang sagot ng camera dito. Mukhang sunog na sunog. Itong si Aimee. Panoorin mo natin ha. Ito. Sandali, asa na yun? Asa na yung akap-akap na yun ha? Ito. Kinwestiyon ng mga senador ang pagsingit ng isang programa ng DSWD sa Sorry. Hindi, ito. Mas maganda to. Ang expectation ng tao, Yeah. Marcos administration, matindi ang infrastructure. Hindi pala. Sorry. Hindi pala yan. Ito. Gulo mo, banat bay! Sandali lang. Kasi alam mo naman, galing tayo sa labas. Medyo, ang dami pa naman tao ng kanina. Pondo. Kinwestiyon ng mga senador ang pagsingit ng isang programa ng DSWD sa 2024 national budget na posible raw nagamit sa People's Initiative. Sagot naman ng mga kongresista, pinirmahan din ng mga senador ang BICAM report ng Nako, budget. patay May report tayo. si Tina Panganiban Perez. Sa investigasyon ng Senado sa People's Initiative, nabaling ang atensyon ng ilang senador sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita. Ang programa nakapaloob sa pondo ng DSWD na para sa mga Grabe, no? Yung pala ibig sabihin ng akap. Yung mga kapos sa kita. Ibera. Grabe, no? May ayuda, may AIX, merong akap. Grabe. Alam mo ito yung lantarang tinatarantado na tayo ng pamahalaan natin, tayong mga Pilipino, parang, wala lang, bahala kayo sa buhay nyo, nakawin nyo yung pera namin. Parang ganun Di ba? Yun ang totoo dyan parang ganun ang datingan Alam mo yun, tinatarantado na nga tayo sa pera, tayo parang okay lang. Ayaw mo na maging mahirap kami. Ayaw mo na maging patay gutom kami. Ayaw mo nang maubos yung tax na binabayaran namin. Importante, kumikik ba kayo? Parang ganun, di ba? natawag na near poor, gaya ng minimum wage earners na posibleng masadlak sa kahirapan, punsod na mga dagok sa ekonomiya. At mga nakagraduate na sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program na kailangan ng tulong para hindi na bumalik sa pagiging mahirap. Pero pangamba ng mga senador, ang sarap pakinggan, ano? Para hindi na bumalik sa hirap. Magkano ba yan? 5,000? Gago rin, eh. Di ba yung press release nila, 5,000 ang ibibigay. Pero yung kanilang definition, para hindi na bumalik sa hirap. Bibigyan mo ng 5,000 yung tao? Sus! ang pondo na panuhol para makalikom ng pirma para sa charter change. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Lupit niyan. Ang tupit. Iba talaga. 26.7, no? Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Pero ang ipinagtataka ni Senator Aimee Marcos, wala ang AKAP noong budget deliberations ng kagawaran. Sa Bicameral Conference Committee o BICAM report na raw ito, tila isiningit. Abay, biglang sumulpot yung AKAP. Kalaki-laki. Pagpunto naman ng ilang kongresista, pirmado ng mga senador ang BICAM report ng 2024 national budget. They approve it. Senator Aimee signed this committee report unless they tell us now that voted yes without reading the budget or at least the conference committee report. Pangit naman po na Grabe. Barado siya. Kasi ganito sistema dyan, di ba? Meron sa Kamara, dinidiscuss yung budget. Kamara, lower house. Tapos sa Senate din. Tapos, magjo-join sila ngayon, yung BICAM na tinatawag, di ba? Magsasama sila BICAM. Sinasabi ni Senator Aimee, dun sa BICAM,
Noong unang deliberation, wala pa yung akap. Yun ang sinasabi ni Jaime, ha? Okay? Ang sinasabi naman ito, noon sa BICAM, after sa BICAM, pinapipirma ngayon sa lahat ng senador at pinapapirma ngayon dito sa Kamara. Ang sinasabi ngayon ng Kamara, kung nandyan na yan, sinasabi mo nasa BICAM na yan, di ba? Pumirma ka eh. Yun ang problema. So, pumirma kang hindi mo binabasa yung pinirmahan mo? Gawain tamad dyan. Hindi ho, totoo, di ba? Gawain yung tamad dyan. Hindi ka pa presidente. Tamad ka na. Si Pangulong Duterte nga eh, di ba? Malinaw yan, kaya nga siya inaabot hanggang alas 6. Kasi uuwi daw siya mga alas 12. Tapos pag uwi niya alas 12, bibigay lahat sa kanya. Babasahin niya isa-isa. Hindi siya, although may tiwala siya sa executive secretary sa Mildedea, pero hindi pa rin siya babasahin niya pa rin. Monina Salto, maraming salamat po. Laban, thank you po. Maraming salamat sa mga nagpapakulay. Thank you po. Binabasa pa rin po ni Pangulong Duterte. Bakit to? Abogado siya. Sinatsaga niya, sinisigurado niyang walang makakalusot sa kanya. Ganun si Pangulong Duterte. Sino kaya ang mas madaming pinipirmahan? Si Pangulong Duterte bilang isang pangulo o itong isang senador lang? Ano lang ba pipirmahan niya? Minsan lang naman yung pumirma ng pang-national eh, lalo na yung budget eh, di ba? Pero hindi daw binasa. Yan ang matindi dyan. Kasi ang nangyayari, parang kaya nga di ba sinasabi ko nga ho sa inyo, na ang nangyayari sa Pilipinas, batuhan na lang ng fake news. Depende kung sino malakas sumigaw, yun ang panalo. Kung sino mas maraming audience, yun ang panalo. Halimbawa, si Maharlika. Di ba, fake news na fake news. Mamaya, papaliwanag natin kung bakit fake news yan. Patutunayan na naman natin. Di ba? Porket mas malakas lang sumigaw, at bakit mas malakas ka mo sumigaw? Kasi kaya niya sumigaw ng mga fake news dahil nasa ibang bansa siya. Alam niyang may hirapan siyang kasuhan ng libel. Tama, mali? Mas malakas lang siyang sumigaw. Kung sa totoo lang ako nasa ibang bansa, pagbintangan ko lahat yung mga yan na adik. Hindi ko sinasabing hindi adik ha. Pero ang punto ko dito, ngayon kasi nangyayari, parang binababoy na lang ang social media. Palakasan ng sigaw. Eto si Jaime, parang ganun. Di ba? Kaya nga dapat dapat dito kay Jaime, maging vlogger na lang. Kaysa sa senador. Bakit? Ito, medyo pahiya siya dito. Corner siya dito. Di ba? Sandali, sinasabi mong hindi mo alam yung akap? Nakapirma ka Ano ka? Sinungaling? Di ba ho? Yan ang tanong dyan Nakapirma ka. Don't tell me may tagapirma ka. Bawal yun. Pero may palusot siya dyan. Hinay-hinay lang. Kalma. May palusot si Jaime dyan. Sasabihin nila na nabibigla sila dahil meron daw pong 27.6 billion na pondo. Last December, 2 beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. When you say BICAM sabihin dalawa, magkasama, kaya nga BI hindi ho yung bayot. BI. Okay? 2 house nagsama at 2 beses din nag-meeting at pinag-usapan yan. Tapos pumirma pa ang mga senador. Biglang hindi na nila alam. Ayan tayo di ba? Ayan tayo ha? Lagi kayo nangangako na gagawin nyo lahat para sa bayan. Pumirma nga lang ng kayong personal, di nyo ginagawa. Kalokohan talaga Aalamin ko yan. Alam mo, ang problema, electronic signature kami lahat. At saka, ang ginagawa ngayon, talagang dinalagay yung signature namin pagkatapos na. Ang palusot niya, electronic signature daw. Tapos nilalagay pagtapos na. Natural. Kailan ilalagay? Hindi pa tapos. Ito naman si Jaime, pinagluloko tayo
Naturalmente, ilalagay ang signature pagtapos ng gawin yung pinaka sabihin tapos na ho yung budget, 'di ba? Kaya nga mo nga pipirman eh. Kasi umapprove ka eh. Tapos ang palusot mo kasi ano na yan eh. Ano yan? AI? Sandali. Sabi nung AI, kailangan ng pirma ng mga senador. Kami na lang pipirma. Ang talino kasi ng AI. Yung sa mga hindi ko nakakaalam ng AI at hindi gumagamit, naku po ang talino ng AI. Oh, grabe ho. Pagdating sa grammar, kahit nga, eto sinubukan ko, nagpa-translate ako sa Tagalog. Grabe, ang galing. At ang bilis. Ganong kalupit, di ba? As in, sabi ko nga, ano to? AI tong nag-signature na to? AI kaya to? Kasi ang bilis eh. Mantakin mo. Hindi, kayo ho ba mga kababayan? Payag ho ba kayo sa ganyang klaseng palusot ni Senator Amy? Hindi kasi, ano na ngayon eh, digital na, hindi na ano na yan eh. Parang matic na yan eh. Matic na yan? Gago. We are talking about national budget. Pera ng taong bayan. Hindi nyo pera. You are entrusted to make sure our money, okay? Kaming taxpayer, kami nagbayad niyan. Hindi nyo pera yan. Pera namin yan. Kaming mga nagbayad ng tax ay sinisigurado nyo dapat na mapupunta sa tama. Tapos sasabihin nyo, ano to, matik na lang napipirma yan? Anong katarantaduhan yun, Madam Amy? Diba? Galit tong isa. The final document is the perfect time to review the document in its entirely before signing it. You are signing the freaking budget! Tama naman eh. Totoo yun. You are signing the money of the people. This is not something, hindi ito yung 100,000 lang. Hindi ito 500 pesos. Hindi ito 500,000 lang. Ito po'y 26 billion. Yan nga lang yung isa eh. Lahat siyang pinirmahan mo without you knowing it. Anak ka ng ano? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Payag ba kayo nun, mga kababayan? Anong klaseng palusot yun? Ulitin natin yung palusot ni Senator Amy, ha? WD. Aalamin ko yan. Alam mo, Aalamin ko yan. Tapos mo nang pirmahan! Aalamin mo pa ano nangyari! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Anak, tingnan mo. Ulitin natin, Last December, 2 beses po nag-meet ang Bicameral Conference Committee at napag-usapan po itong programang AKAP ng DSWD. aalamin ko yan. Alam mo, ang problema, electronic signature kami. Electronic signature ang dahilan niya. Ang palusot niya, electronic signature. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang pirma ng senador? Ha? Eto, para kunwari yung hihingi ka ng tulong, kasi ganito yan. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin. Meron nung ganito mga senador eh. Meron sila mga budget na allotted sa mga, usually, meron yan sa ospital. Okay? Tapos, pagtutulong sila, o yung, I don't know what they called it eh, pagtutulong sila sa mamamayan, magbibigay sila ng endorsement with their endorsement letter from the office of ganon. Yung pirma nila napaka-powerful yan. Pag natanggap ngayon yan ng ospital, yung mag-aalat ngayon ng bayad, palalabasin na yung pasyente, tapos sisingilin na yun sa opisina ng senador. Don't tell me electronic lang yun. Anong klase yan? Hindi pwede yun, Madam Senator Amy. Hindi pwede. Niloloko mo kami.
lahat. At saka, ang ginagawa ngayon, talagang dinalagay yung signature namin pagkatapos na. Natural! Taking lang kami. Ayan. Ang tindi ng palusot niya, picture taking lang kami. Wow! Abay, sana pala mga kinuha nating senador, mga sila, sila Kim Chiu, si Marian Rivera, si Ivana. Kung gusto lang pa na natin ng mga lagay na lang natin niya mga model. Picture taking lang pala. Madam, ang trabaho niyo hindi ho picture taking lang. Ang trabaho ninyo review. Make sure that the money of the people of the earth in the Philippines dapat to magamit sa tama, tas picture taking lang. Meron tuloy sinabi dito, Boss Banat, ibig sabihin pala sangkot si Amy. That's a little bit, that conclusion is medyo medyo a little bit extreme. Na sangkot kagad siya doon sa maaaring alam niya talaga, pero hinayaan niya nung una, tapos ngayong nagkakagipitan na, linis, alam mo yun, hugas kamay na, ika nga. Maaring ganun pa, pero yung kasangkot talaga siya na, di ako sure, ha? Maybe that's your opinion, but for me, basta ito lang ang sa akin. Posible talagang totoo yung sinasabi niya. Pumipirma siyang hindi niya alam. That's the neglect of duty as a public official. Di ba? Yan ang tinatawag na pagiging tamad, irresponsableng senador. Dapat ka managot sa taong bayan to. Mantakin mo, senador ka, sasabihin mo, electronic lang yan picture taking lang talaga kami dyan Hindi man lang yung chinek. Ewan ko ganito na ba kababa yung level ng pagpili natin ng senador? Tapos sasabihin na naman ng ibang tagapagtanggol nitong mga vloggers, you're singling out Amy Marcos. No, I'm not. Siya yung dumaldal tungkol dyan kanina si Bato, binuna ko rin. Hindi rin alam ni Bato. Ano to Bato? Bato-batugan? Ganon? Hindi, sorry Senator Bato, hanga pa naman ako sa'yo. Kaya lang yung pagpuna mo sa akap, medyo rin. Pareho din ni Senator Amy. Hindi ko lang alam kung ano rason mo. Kasi imposibleng hindi ka pumirma. Bycam na yan Di ba? Para sa mga hindi banateros na hindi sanay dito sa ating channel. Pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Hindi ibig sabihin, kaalyado natin, di natin babanatan. Hindi, issue-based tayo dito, issue-based. Yun tayo, laliman na natin ang usapan ng social media. Wag na tayo dun sa mga marites-marites. Wag na tayo sa mga ahas-ahas. Dito tayo, laliman natin. Di ba? Wag na tayo maging panatiko. Senator Bato, dalawa kayong nagsalita dyan sa akap. Okay? Dalawa kayong nagsabing, ano ba itong akap? Kasama ka dyan, Senator Bato. Senator Amy. Tapos kasama pala kayong pumirma dyan? Ba't yung tinanong? Sabi nito, nag-bycam pa kayo, picture taking lang pala. Di sana, tama. Sana pala, ang nagdesisyon na lang, yung Congress, tapos tawagin kayo at alaali ka, selfie tayo. Alam mo, this is something kahihiyan to. Honestly, kahihiyan to. Ikaw, senador, aamin ka na
electronic signature lang, so wala nang check-check. Mariel Soriano, maraming salamat po. Di ba ho? Grabe ho ang bayan natin kung ganito. Nga mali itong proseso, kung kasalanan namin at nagkulang kami, kasi tiwala kami, hindi naman gagamitin yung mga signature namin. Tiwala rin ako na wala namang gagawin na masama. Sabi ng Ang bihira. Alam mo, madam, kaya nakakairita ka. Honestly, kaya po kayo nakakairita. Kasi dapat aminin nyo na lang eh. Di ba? Aminin nyo na lang na overlook ko. Ngayon, ang sisi mo pa, ay hindi, kasalanan nila kasi nagtiwala kaming gagamitin nila sa tama yan. Sandali hindi ho nagbabago posisyon ko na ang ginagawa ng Kamara ay isang malaking katarantaduhan. Lahat ho niya mga congressman na yan, halatang sip-sip kay Tambaluslos. Hindi ho nagbabago yung posisyon ko doon. Kaya lang mali yung hirit ni ni Amy. Mali yung palusot niya. Kung inamin na lang niya, sandali, medyo nagkamali ko, na-overlook ko ito. Tapos ang usapan. Inamin mo pa na talagang electronic signature lang at ang papel lang namin magpa-picture? Anong katarantado? Senador, kayo ganun ang gagawin nyo? Pasensya na kayo Pasensya na kayo kung medyo itong bibig ko ngayong galit. Pero, bilyon ang pinag-uusapan dito. Tapos sasabihin nyo, automatic na lang, pinagkatiwala ko na lang signature ko. Senador kayo, madam! Ako, hindi ko nga gagawin yun Kunwari, ako pumirma ako ng cheque. Pumipirma ako ng cheque. Kunwari, may babayaran ako. Meron akong ini-issue post-dated. Minsan nakakatamad kasi 5 taon. 5 taon yung pipirmahan ko. Ano yun every month, post-dated. Bilangin nyo, 5 taon, ilang post-dated check. Ang dami nun, di ba? Nakakatamad. Minsan matetem ka na lang na pirmahan mo, tapos ibigay mo na lang yung kung sino naman yung kasi yung nagbenta sa akin nung kung ano man yung binenta niya, hindi ko na lang sasabihin. Isang island yun Sa sa West Philippines Sea, binenta niya sa akin Joke lang. Ibig sabihin, kaibigan ko ito. Ka-church ko pa ito. Ibig sabihin, may tiwala ako sa kanya. Pwede ko naman pirma na lang. Brad, ikaw na lang ang mag-fill up nung kung saan at magkano presyo, kung anong date. Anyway, may tiwala naman ako sa'yo. Yung halaga niyan, wala sa katiting ng 26.7 billion. Wala sa katiting. Ganun, kaliteral. Pero hindi. Talagang binubusisi ko. Mamaya, dagdagan nyo ito. Kahit pagod na akong magpirma, sinisigurado ko every centavo hanggang only. Di ba may only yun? Kunwari, 1,000 only. Sinisigurado ko may only para hindi madugtungan Di ba? Kasi nga, pera yun Ang katumbas niyang yung pirman mo na yan, pera. Kayo, tanungin ko kayo. Pipirma kayo ng pera, ng cheque, na hindi nyo sisiguraduhin, automatic nyo na lang, electronic na lang? Hindi, di ba? Kung mahalaga sa'yo yung pera na yon, hindi mo gagawin yun. How much more? Eto'y malaking pera. Budget budget ng buong Pilipinas. Budget ito. Tapos, hindi mo pa pera ng taong bayan yan. Kaya ka nga namin nilukluk dyan para ayusin mo trabaho mo. Hoy! Ayusin mo yung trabaho mo! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma ako. Di ba? Anong kalokohan niya, Senator Amy? Pasensya ka na, pero we are above you. Ang ordinary citizen is above you. Basahin mo sa Section 1. Ikaw na lang magbasa, madam. Section 1, basahin mo yan. Your power emanates from the people of the Philippines.
from us, nanggagaling mula sa amin. Kaya we are above you, madam. So, please do your job. Do your job. Wag puro daldal, wag puro karir ko. Totoo. Alam mo, ito lang masasabi ko ha? Kung ayaw mo, wag mo. Quotation from Banat Bay. Kung ayaw mo, wag mo. Hindi. Kung ayaw mo palang magsipag, lumayas ka na dyan sa pwesto mo. Magpapalit ka na lang sa iba. Hindi, walang biro Kaya nga nung, di ba, nakikwento ko sa inyo kahapon yung campaign manager ng isang presidente at ang isang vice president. Kinausap ako, sabi niya, ba't hindi na lang ikaw ang kumandidato? Tulungan na lang kita. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, hindi talaga Bakit? Tamad ako Hindi, sorry, pero aaminin ko, that would be sabi ko nga, ano kasi, iniisip ko kagad pag sakasakali lang may nangyari, I mean, na-shoot talaga ako doon, kailangan, alam ko na, yung trabahong gagawin ko. Hindi na ako pwedeng basta-bastang kailangan magtatrabaho na ako. Sisiguraduhin kong babasahin ko lahat ng mga dokumentong kailangan Kailangan ka magsipag Di ba? Hindi. Gusto ko lang magkaroon ng pangalan kong. Kung ina nyo. Sorry, hindi ko gusto yun. Hindi ko pangarap magkaroon ng ganon. Hindi ako yung tipo ng tao na attract ako kasi congressman o kaya senator. Hindi. Alam mo, hindi ito, sa totoo lang, ito prinsipyo ko sa buhay ko. Ang buhay maikli lang. Honestly, ang buhay maikli lang. You should be happy. Sa Congress, ako magiging happy. Sa Japan, oo, pero dyan sa Congress, hindi. Kung talagang, alam mo yun, kaya nga kung papasukin ko yan, it's because I really want to serve. But I don't want. So, hindi ko papasukin yan. Hindi, ibig ko sabihin. Kaya nga sinasabi ko, kung ayaw mo, wag mo. Kung ayaw mo magsilbi sa taong bayan, Senator Amy, kung ayaw mo magsipag para sa taong bayan, umalis ka na dyan. Tamad ka. Ganun kasimple yun, tamad ka. Diba? Pipirma ka na lang. Pwede mo naman, basahin nyo nga ito, ano ba yung pinaano? Ang dami mong chief of staff sorry, hindi pala, isa lang ang chief of staff. Ang dami mong staff. Ang daming mong abogado dyan sa opisina nyo, wala nagbasa sa inyo. Ang tamad nyo naman dyan. Diba? Anak ng, tuloy natin to. Ito naman, may pautot na naman tong DSWD. Rin ako, na wala namang gagawin na masama. Sabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi pa nagagalaw ang pondo para sa AKAP ngayong taon. Wala pa talagang guidelines, so hindi pa tayo nakaka-payout. Lahat ng isipin nyo ito isipin nyo. Wala pang guidelines yung tinatawag nilang IRR, yung Implementing Rules and Regulation. Wala pa yan. Tama, mali. Kanino nang galing yan? Sa secretary. Ang tanong, bakit? Bakit? Okay? Bakit ngayon ka lang? Hindi. Bakit may press release na tungkol dyan? Kung wala pa palang IRR yan, kung wala pa palang ways kung paano gagamitin yan, bakit doon sa press release nyo, detalyado na yan? Saan galing yun? Diba? Ganun lang kasimple, saan nang galing yun? Yun lang. Ay, katarantaduhan yung sinasabi ninyo, sir. By the way, sabi ni Regina Constantino, road to 1 million subscriber. Please subscribe to Banat Bay and click the notification bell. Madam Regina, eto sasabihin ko lang ngayon, yung mga nagpipipilit dyan, na takbo ka Banat Bay. Kayo kaya tumakbo. Gusto ko magpataba Joke lang.
Oh, hindi ako tatakbo hanggang hindi nyo ginagawang 1 million subscriber yan. Paano ako mananalo kung dito nga lang hindi nyo magawang subscriber? Hindi na nga kayo lalabas ng bahay, kiklik nyo na lang, hindi nyo pa ginagawa. Tapos sasabihin nyo, takbo ka, takbo ka, takbo ka. Pati ako niloloko din nyo eh. Alam mo, ganito ha. Yan, ito, sorry to sa mga kababayan natin ha. Ang hilig natin ng ganyan. Oh, people power na. EDSA na tayo. Maglakad na tayo dyan. Oh, tara na, go. Eh yung simpleng mag-subscribe, mag-like, ayaw ninyong gawin eh. Naniniwala kayo sa sinasabi ko, tapos mag-like lang, mag-share, ayaw nyo. Kasi people power na tayo, people power. Ballpen power, di pala ballpen, hindi pala signature to. Sundot power, ganun, finger power na lang, oh. Wag na tayo mag-people power, finger power na lang tayo. Fingerin nyo lang yan. Kayo, ginagalit niyo ako eh. Ang dali-dali mag-like, ayaw niyong gawin. Tas gusto niyo, tumakbo ka, banat bay. Susubscribe na lang kayo, hindi niyo gawa. Paano ako mananalo kung pinatatakbo niyo? Kung gusto niyo ako matalo. Niloloko tayo, di ba? Ang hirap sa inyo eh. Hindi, joke lang, joke lang. Ito daw akap, okay, sinasabi niya wala pang IRR, di ba? Wala pang IRR. So, wala pa talaga yan. Ito pa, hirit niya. Napabubulaanan ko! Sinungaling kayo talaga dyan sa gobyerno. Programa ng DSWD, hindi natin papagamit sa kahit na anong exercise pang politikal. Lahat! Ano ibig sabihin ng lahat? Ibig bang sabihin ng lahat? Konti lang? Ibig ba sabihin ng lahat, karamihan lang? Ang ibig bang sabihin ng lahat, 50% lang? Ano ibig sabihin ng lahat? Every all. Lahat daw, ibig sabihin, all in English. Lahat ng programa ng DSWD, hindi natin ipagagamit sa kahit anong exercise ng pampolitika. Ang ganda pakinggan, the best! Ang gandang pakinggan yan! Secretary Rex Gatchalian, napakaganda. Pero hindi yan ang katotohanan. Bigyan kita ng sample ha. Eto. July 31. Ayan o, July 31 ho yan. Okay? Para lang sa kaalaman mo. Ayan. July 31. Dinouble check ko din yan. Lumabas din yan sa press release ng Congress. Namigay. Sino? Tingnan mo naman, kakamay na lang, hindi pa nakatingin sa mukha. Halatang plastic. Si House Speaker Romualdez at yung kanyang asawang Tingog. Tingog. Party list. Anong pinamigay? Sige nga. DSWD. DSWD. July 31. Ano pa? November 5, 2023. Speaker Romualdez, DSWD pinangunahan na pamamahagi ng food rice assistance sa may 335,000 na pamilya. Speaker Romualdez and DSWD na naman. Sa 335. Anong sinasabi mong hindi mo ginagamit pang politika yan? Secretary Gatchalian. In the first place, ano ang papel ng isang kongresista sa pamimigay ninyo? Nakita mo yan sa panahon ni Pangulong Duterte? Pwede pa kung presidente. I would accept that. Bakit? Sino ba ang pinuno ng DSWD? Secretary. Sino ho ba ang pinuno ng secretary ng DSWD? Yung presidente. Executive branch yan eh. Bakit napunta dyan sa Kamara? Di ba? November 5, 2023. Yung kanina, ano yon? July 31, 2023. Banat bay, di mo ba alam? Nakaka-appoint lang ni Gatchalian. Kailan siya na-appoint? February 1, 2023. Rex Gatchalian, ang tawag sa'yo, sungaling, hipokrito,
Double standard. Mali-mali. Sasabihin mo hindi ginamit sa politika. Ay ano to? Ano yan? Oh, ano to? Pinagloloko mo kami? Sorry ka, hindi akong katulad ng vlogger na walang, sabi ng puting ahas ko, ganun. Walang ganun sa akin dito. Hindi puting ahas sa pinanggagalingan natin. Sa balita tayo kumukuha. Sabi mo yan eh. Oh, kaya nga pinapatunayan ko sa inyo, ayan oh. Diba? Pinapatunayan ko sa inyo. Inappoint sa February. July pa lang, umiepal na tong tambalslos na to sa DSWD. Oh, ayan, July pa lang. Tapos ito, November. Umepal na naman. Teteng Undag, marami salamat po. Umaga na, pinapa-high blood nyo pa ako eh. Oh. Boss, di daw kasi politics yan kung hindi business sa kanila yan. Naku po. Alam mo, Rex Gatchalian, dati hanga pa naman ako nung mayor ka. Tapang atao ka. Bumaluktot ka rin pala kay Tambaluslos eh. Hindi, kasi isa sa totoo lang ha. Kung talaga may paninindigan to, hindi siya pagagamit eh. Bakit kailangan yung speaker dyan? Bakit kailangan siya nandyan? Ito yung programa ng presidente eh. Bakit ka kailangan na andyan? Wala eh. Mahinang nilalang ka din pala eh. Puro ka lang pala din tok, tok, tok. Pakitok, ketok. Diba? Pambihira kayo, oo. Nakakairita kayo, sa totoo lang. Nakakairita kayo. Ito pa. Tingnan nyo ito, ha. Ito. Ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Wow! Wow! Talagang ano mo yun, ha? Inangkin mo, ha? Ang talagang matinding infrastructure, panahon ni Pangulong Duterte, 6 na taon lang. Ang daming nagawa. Ang daming nasimulan. Lahat ng right of way na ayos. Panahon ni Pangulong Duterte yun. Yung ama mo, ilang taon bago niya nagawa yung mga dapat niyang gawin? Ilang taon? Sige nga ilang taon ho ba, ilang termino yung kanyang ama na pinagmamalaki niya napakaraming infrastructure? Ilang taon ho yun? Compare sa 6 na taon ni Pangulong Duterte. Compare sa 3 taon ni Isko Moreno. Sige nga. Sino talaga merong infrastructure? May COVID pa yan. Ay, correct. Ay, tama. Hindi, eto, totohanan lang tayo ha. Sa dami ng nagawa ni Pangulong Duterte, during COVID to 6 years lang, ang dami niya nagawa. Isko Moreno, 3 taon lang. Ha? During pandemic pa to. Saan ka nakakita during pandemic? Nakabuild ng ilang ospital, ng ilang eskwelahan. Di ba ho? Eto, ano? Yung infrastructure ng tatay niya, napuno pa ng issue. Tas ilang taon pa yun. Tas sasabihin mo ngayon, Marcos Brand yan. Anong Marcos Brand? Ang Marcos Brand ay Tanso o Talano Gold. Yan ang Marcos Brand. Pinagluloko mo kami. Di ba? Pinagluloko tayo eh. Magko tayong niloloko-loko. Alam ba ninyo, dyan sa unprogrammed yung DPWH, nagkagulo-gulo. Bakit? Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano maipapakita? Ako nahihiya kasi ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. May isang article. Nako. Alam mo, ito lang Antindi. Nakausap ko kanina si hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nakausap ko. Taga Scat Media. Siyempre, medyo umiiwas sa politika yun. Pero nakausap ko kanina. Hindi ko na lang papakalanan kung sino Nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, takbo ta? Takbo na.
Takbo na ta. Ano masasabi mo dito? Sa kanya, dapat ang inuna, instead na yung mga ayu-ayuda, instead na yung akap-akap na yan, dapat ang inuna, yung mga infrastructure sa probinsya. Kasi tama nga sabi niya nga dito nga sa Maynila hindi pa sira, sinisira na para magkapera. Sa totoo lang, sa probinsya, yung mga kababayan natin para makapag-aral, sumasabit pa para tumatawid ng lubid. May mga ganong probinsya Oo. Totoo naman, 'di ba? Sa probinsya, minsan yung mga estudyante kailangan tumawid ng ilog. Instead na yung lintik na akap, lintik na mga yung project na yan, yung pinakikinabangan ng mga congressman ginagamit na lang diyan. Di sana mas maganda pa, 'di ba? Tapos eto, tinanggalan pa. Daw sabi ni Senator Raimi, baka kasinungalingan na naman 'to. Baka bukas sasabihin ng DPWH, hindi ka totoo, Senator Raimi, sinungaling ka. Kasi that mentioned na sinabi niyo daw po congressman yung nag-text sa inyo or yung galing ko text flash siya, pero from a congressman? No, this one comes from the office of someone of the House of Representatives, and then yung ibang congressman kasi tinatanong ko. I see. Si Sandro ba yun? Congressman Sandro ba yun? And then may earlier article that says syempre yung pong Hindi, todo, alam mo naman yun. love mo yun Todo defend. Oo, pero love ka rin nun. yung Sometimes. yung context po nung pamimigay ng bigas under 4Ps. Pero would you siguro suggest to your brother na if you recall, there's a rice assistance program under the 4Ps. Meron talagang 600 pesos dyan dati. Matagal na namin sinasabi ni Senator Cynthia Villar na i-convert na yan sa mismong bigas para mabili yung bigas ng ating magsasaka para mabuhay yung local. Hindi naman na isatupad. They actually have a rice assistance program. But if you recall, Sandra, hindi ba Mali na naman siya dito. Sorry to say pero napanood ko kasi sa news to sinasabi niya sinuggest daw niya at saka ni Cynthia Villar na yung 600 instead na ibigay pesos gawin sa bilang bigas. Alam nyo, may balita ako kasi. Hindi na nga akong bibigyan ng ayuda, bigas na lang ibibigay. Kinonvert na ho. Alam mo, let's just be true kasi yung mga kasinungalingan na never kong dinefend itong administrasyon ni Marcos because I really think Marcos is not the right president. He is weak. Pero let's stick to the truth. Huwag tayo mag-imbento lang because it serves our self-interest. Di ba ho? Nag-iimbento na naman si Amy dito Sorry pero imbento ho ito Itong 4Ps na ito, nagsimula to dahil naging fertilizer scam, naging bigas importation scam. Sagkatutak na yung scam natin. Kaya, naisip nga at sinabi ng mga consultant mula World Bank, ADB, sa iba't ibang lugar, na sa South America, Mexico, and these other places, cash na yung binibigay. Para wala ng middleman na kumikita sa bigas, sa fertilizer, sa gasolina, at sa kung ano-ano. So, I think that was the purpose. So, the question is policy now reversing itself? Babalik na naman tayo to give goods. And are we certain that we have enough controls and safeguards? So madaling salita, sinasabi niya dito, wala nang natira sa DPWH. We will know by tomorrow if this is true or not. Okay? Pero ito lang, ipapakita ko lang sa inyo ito. Yung sinasabi niyang hindi natupad, medyo sabit na naman yan. Iminungkahi ng Department of Agriculture na imbes na pera, bigas na lang ang iabot na ayuda sa mga 4Ps beneficiary. Malabo raw maibaba ang presyo ng bigas, bunsod ng... Ako agree ako dito. One, magkakapera yung ating mga magsasaka. Second, pag ayuda kasi binigay, pera, nako, kalahati dyan napupunta sa bisyo. Hindi natin alam kung anong klaseng bisyo. Diba? Ang dami pa naman natin hindi naman siya minamalit ho natin hindi ho siya minamalit natin yung mga kababayan natin. Pero marami po diyan
na kababayan natin na nalulung na kung saan sa ambisyo. So pagtanggap, yung pera instead na mapunta sa diretso sa mga anak, pagkain, napupunta ho saan? Sa bisyo, sugal, o di kaya pulburon, 'di ba? 'Yun ang totoo eh. Kaya this one is better. Ako I really sana wag lang puro wish, ha? Wag lang puro wish. Dapat talagang mangyari ito. Bigas na lang ang ibigay. Wag na tayo magbigay ng pera. Kaya lang ang problema ho natin dito, baka naman sa pagbili ng bigas magkaroon naman ng korupsyon. Wag naman sana, ha? But again, we will not be like the Dilawan or hindi pala Dilawan kakampi na nila. Let us not be like the left na puro na lang negative kagad. Ito yung sinasabi nila 'di ba? Ito yung sinasabi nila na sige, we would trust that you would do this. Do this kasi this is a good program. Kung matupad this is a good program. Matutulungan ang mga magsasaka. Siyempre magkakapera sila pag binili na lang ng gobyerno yung kanilang kaysa sa tapos at the same time hindi magagamit sa kasi alam mo kahit po ako ito gawain ko to noon ngayon hindi na po kasi hindi na po ako nagbubukas ng bintana. Hindi na nabubuksan yung bintana ko dati gawain ko, bumibili ako maraming biskwit, maraming mga pagkain, yung mga tawag doon mga mamon. Binibili ko 'yon. Kasi meron ako narinig na katuruan dati na sabi, 'di ba? Bawal magbigay ng pera sa mga nanghihingi. Kasi baka gamitin lang 'yan ng mga sindikato o di kaya gamitin na sa masamang bisyo. Pero naisip ko, di kung bawal pala pera, maganda siguro kung bigyan natin ng tinapay, di ba? Bigyan natin ng tinapay, hindi man na siguro magagamit sa bisyo yun. Alam naman, durugin yung tinapay, hit-hitin. Di ba? So, kaya ganun. Yun yung instead na you're giving, kasi talaga naman marami din taman kababayan natin, medyo, alam mo na yung gutom talaga. Kaya lang, pag nakatanggap, instead na, rugby binibili, o hindi kaya binibigay doon sa kanilang boss. Pero pagka yan, mamun na, ang binigay mo, hindi na nila ibibigay siguro. Kakainin na nila yan. Di ba? So, ganun din. Maganda ho itong gagawin ng DA. Kung matupad, Mahal na pataba at banta ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na tiyaking may sapat na supply ng pagkain ng Pilipinas. Kasunod ito ng isinagawang sectoral meeting sa Malacanang ngayong umaga sa harap ng inaasahang pagtindi ng epekto ng El Nino sa Pilipinas. Sa huling taya ng Pag-asa, nabawasan ang mga lugar na apektado ng El Nino sa bansa. Mula sa 50 areas noong Enero, 41 na lang ito ngayong buwan. 17 riyan ang nasa dry condition. 10 ang nasa dry spell o nasa 3 buwang bawas na ang ulan at 14 na areas ang nakararanas ng drought o yung 5 buwang mailap ang pag-ulan. Sa gitna nito, pagtitiyak ng DA. All our crops commodities, especially for rice and corn, pork and chicken, were a bit stable and there will be no problem in this coming months. So we don't need to worry. Alam mo kaya nga ito hindi daw dapat tayo mag-worry pagdating sa mga supply. I hope TA would really would not change pagdating diyan. Baka mamaya maiba na naman ng statement after 1 month. O kailangan na natin mag-import. Hindi kasi sinasabi ng USEC ng DA. Kaya nga sa tingin ko, tama talaga yung Di ba matagal ko na rin naman sinasabi sa inyo yun na dapat talaga magkaroon ng sekretary ang DA. Nung nagkaroon ng sekretary ang DA, natutukan Hindi nyo napansin? Medyo kahit papaano, umayos-ayos ng konti. Kailangan pa rin po nilang mag-approve na hindi talaga, sabihin, totaling naayos na Pero somehow, kesa nung panahon na ang presidente ang DA secretary, ngayon medyo naayos-ayos na di ba? So, hoping talaga dito sa DA magtuloy-tuloy na ho yan. Kasi kung
Alam nyo, yan ho talaga ang problema eh. Kasi, di ba yan ang isa sa mga matinding tinik na pinagdaanan ng administrasyon ni Marcos eh. Yung pagdating sa agrikultura, yung import-import. Ngayon, mukhang sana lang tumuloy-tuloy yan. Anyway, ito, pag-usapan natin to ha. Ito, gusto kong malaman ng inyong opinion tungkol dito. Isang araw bago ang Araw ng Mga Puso ay nanawagan ang ilang religious group sa mga Marcos at Duterte na magkaayos at tigilan na ang bangayan. Si MJ Mondihar magbabalita. Sinabi kamakailan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos. Bumanat naman si Marcos na may tama ng fentanyl ang dating Pangulo. Isang kilalang painkiller ang fentanyl at piniprescribe ng mga doktor. Ito na ngayon ang banatan ng Marcos at Duterte na para sa mga taga-simbahan ay nakasisira sa bayan. Kaya upang maayos pa ang hidwaan ng dati at kasalukuyang lider ng Pilipinas, isang National Interfaith Prayer Rally ang isasagawa ng mga nagkakaisang religious organization sa bansa. Sumama at pangunahan isa pong nationwide prayer gathering na amin pong i-organize kasama ng lahat ng religious groups all over the Philippines para sa ganon ang ating bayan sa kanilang pangunguna ay at this point in time makalapit sa Diyos. Si Belhica ay kasapi ng grupong Covenant for the Nation o mga kagaya niyang faith leaders na nais magkabati sina Marcos at Duterte at walang ibang solusyon ayon sa grupo kundi kumapit sa dalangin. Makapagpakumbaba at humingi ng guidance upang pagpalain ang ating bansa at yung kanilang both desire to make a better Philippines. Saad ni Belhica, suportado ng malalaking religious organization ang ideya at maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang panig. Hanga din ng grupo na mapigilan ang banta ng panibagong EDSA People Power, bagay na hindi nalalayo kapag nagpatuloy ang bangayan nina Marcos at Duterte. Masaya po namin sinasabi na positibo po ang response ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa prayer gathering pong ito, may mga nakausap na rin daw si Belhica sa pamilya ni PBBM para sa opisyal na imbitasyon. Isa sa pinal naman ng grupo kung kailan at saan gaganapin ang aktibidad. Kasama po natin sa panawagan ito ng kami po nananawagan kasama ng mga simbahan at mga dating opisyal ng gobyerno at dating mga sundalo at pulis. Ang ating po mga kasama, and I'm happy to announce that all major groups or all major religious groups have already gave their positive response to join. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Ayan. Ito, before ako magbigay ko ng opinion, sana gusto kong madinig ang inyong opinion. And disclaimer lang, para lang transparent tayo. Si Greco Belhica ay somehow, isa ito sa nakakausap natin at masasabi kong kinukonsidera kong nirerespeto ko at tinuturing ko na rin kapatid at kaibigan. So just for the this is to be transparent sa inyo. And I was invited to go there para bilang sa social media to somehow cover at the same time mini-message na ako tungkol dyan. Although ako honestly iniisip ko na maigi. Ayoko naman sabihin pinapanalangin ko pa. I don't wanna sound religious, pero kasi sa akin I think nasabi ko na to before. Sa akin, this is not a fight between Marcos and PRRD or Marcos and Duterte. This is not, I don't believe that. This is a fight against politicians na corrupt. Politicians na betraying o kaya betrayed. Pwedeng betrayed kasi tapos na, or betraying
Kasi ginagawa pa, betraying the trust na binigay ng taong bayan sa kanila. Naintindihan natin. And it doesn't mean si Marcos kagad ho yun. Okay? Even if I am not a supporter of Marcos, hindi ako basta-basta nagbibintang agad-agad. Okay? Hindi ho yan ang aking... ang akin lamang, yes, I believe that Marcos is not doing enough. Kulang. Mahina. Pero, meron pa tayong dapat birahin pa, banatan pa. Yung mga nasa ilalim. Yun ang pinakamatitindi ho dyan yung galawan ng mga nasa ilalim Doon talagang nag-iinit ang ulo ko. And, anong na mangyayari kung sakasakali lang, kung sakasakali lang magbati yung dalawa, si Pangulong Duterte at si Marcos, sakasakali lang. Baka magkalimutan na ng issue. Yung tunay na issue. Ang tunay na issue dito ay ang Kamara sa pangunguna ni Romualdez ay ginagago ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpipilit na papalitan ng konstitusyon na naayon lamang sa kagustuhan nila. Yun ang issue dito. Pasensya na siguro kung I would disagree on this part. Kagalang-galang na kapatid na Greco Bellica. I don't think ako suportado ko yung yung sinabi ng ating Panginoon na we should be a peacemaker. Oh, I understand that. But don't also forget. I know you are Senator Tuloy. I know, Secretary Greco, I know you are a pastor, you know the Bible more than me. Pero meron din nung sinabi kasi ang Panginoon na I did not come here to bring peace. Diba? Meron siyang part na sinabi doon, kaya nga I would separate the good and the bad. Meron hong part ng ganun Kasi it is really impossible na pagsamahin yun. Naintindihan niyo ibig sabihin? Hindi ho pwedeng basta-basta lang pagsamahin ang masama at ang mabuti. Kung pagsasamahin yun, dapat po magkaroon ng repentance. Naintindihan natin? Kasi nga, di ba, kahit nga ho yung mahilig na pinaulit-ulit nating quote, if my people, di ba? Yung Heal Our Land na song, if my people will humble themselves and turn from their wicked ways and pray. Ang nakikita lang natin yung and pray. Nakakalimutan ata natin yung turn from their wicked ways. I think more than anything else, ganun dapat Turn from their wicked ways. Etong mga government officials natin, they should turn from their wicked ways before we go to doon sa prayer. Yun lang sa akin doon I may baka mali ako. Diba? Baka mali po ako. No. Ang akin lang, wag naman po natin okay, sige, magkasundo sila in a way. Sige, usap sila. Pero kailangan pa rin may magbago. Yun lang sa akin Pwede naman silang mag-usap. Kasi parang ang dating yan, plastikan lang Plastikan. Diba? Parang ganun ang datingan yan. Okay, mag-usap, magkasundo sila. O sige, wala nang magbabangayan, wala nga tayo mag-ano. Pero ayusin nyo yung dapat ayusin. Diba? Dapat ayusin yung dapat ayusin. Yun Hindi lang basta, magkasundo na tayo, bati-bati na tayo wala na tayong problema wala nang babanat ng fentanyl, wala nang babanat ng bangag. Basta,
mag-usap alam mo yun? Ang pangit eh. Dapat ayusin muna. Yun ang importante dito eh. Ayusin yung ginagawang kalokohan ng Kamara. Yun. Yun ang importante sa akin. Sa tingin ko, yun lang naman po. Yun lang po ang side ko dito sabi ko nga sa inyo, maaring mali ako o maaring iba ang inyong opinion, I will respect that. Kaya lang, for me Oh, by the way, ito, meron lang akong gustong ito, alam nyo, ina-admire ko talaga tong taon to. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukala at resolusyong nag-uudyok sa pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Pero ang ilang LGU gaya ng Pasig, una nang ipinasara ang mga POGO sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa bisa ng isang ordinansa, ipinasara ng Pasig City Government ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator, e-games and e-bingo establishments sa lungsod. Disyembre noong nakaraang taon pa raw binawi ang mga business permit ng mga POGO sa Pasig. Pero 18 raw ang nagmatigas at patuloy pang nag-ooperate. Alam naman nila yung ordinansa namin. Yung 18 po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin ng legal department kung ano pa po yung dapat gawin, kung pa-filean pa ba sila ng kaso. Pero sa akin, paglilinaw ni Pasig Mayor Vico Soto, hindi naman siya tutol sa sugal. Pero ipinasara niya raw ang POGO sa kanilang lungsod dahil sa pagdami ng krimeng iniuugnay sa mga nasabing establishmento. the last 4 years na ako po'y mayor, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may sanggol na binenta ng magulang, may suicide. So talagang hindi maganda yung nangyayari. Dahil dyan, hindi raw niya pangihinayangan ang posibleng mawalang kita ng lungsod dahil sa pagsasara ng mga POGO. Nasa milyon din po, Sir Ted. Pero hindi naman siya ganun kalaking mawawala sa city government. Mas marami yung ill effects na mawawala. Napag-usapan din ng mga krimeng may kinalaman sa POGO sa pagdinig sa Kamara. Sa datos ng PNP, mahigit 4,000 biktima sa bansa ng mga krimeng may kinalaman sa POGO sa unang 6 na buwan ng 2023. Ikinabahala yan ng mga mambabatas. It's about time we put a stop to this and make our country a country that values human freedom, the rights of women, and then protect our country from China. Inaprubahan na ng House Committee on Games and Amusements ang resolusyong nag-uudyok sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tuluyang ipagbawal ang POGO sa buong bansa. Gayon din ang bukod na panukala para ideklarang iligal ang operasyon ng POGO sa bansa. Ayon naman kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, mas naghigpit naman na sila sa mga POGO company. Nagsagawa. Alam nyo, ito lang, napanood ko yan yung buong interview ni Vico Soto kay kay Ted Filon. Nung pinanonood ko, sabi ko nga, alam mo, simpleng-simple lang ito eh. Di ba, alam naman po natin si Vico Soto is Christian yan. Kaya maraming kaagad nag-judge, kaya naman kasi ganyan yan. Ayaw niya ng sugal kasi it's against his belief. Alam mo, more than anything else, wala nga siya sinabi about his belief eh. Nung nagsasalita siya, it's more on the effects of this gambling. Yung epekto nito. Instead na makakatulong or sabi niya nga, kung titimbangin natin yung kabutihang ginagawa nito sa kasamaang na idudulot nito, wala ho. Hindi pwedeng tumbasan yung kasamaan na nangyayari. Iko-compare mo dito dito sa nangyayari hong kabutihan. Kasi ano ba kabutihan niya? Kumikita lang yung lungsod. Honestly, yun ang kabutihan yan. Kasi pag may POGO, nandyan ang mga Chinese, bababae na naman oo. Kasi mga babae, iba-tiba mga babae sa Pilipinas dahil sa mga lintik na Chinese na yan eh. Hindi, pero syempre, yung kinikita nung city, government, mas malaki. May tax. May magpa-party-party ang mga yan, nandyan. Malaki kikitain nila. Di ba? Pero ito ang tanong. Mas pinaboran ba niya yan? Hindi ho. Nanindigan nung si Vico Soto. Alam mo,
nung napanood ko to, sabi ko, kaya naman pala eh. Kaya naman pala na kahit walang existing na batas na magsasabing bawal ang pogo, although it would be good, okay? Kasi persado na yung mga LGU, no, na magpatupad ng batas kung may batas sila na bawal na talaga pogo. Pero kaya rin naman kung LGU lang. Kasi ang ginawa ni Vico Sotto, yung City Council, nagkaroon ng ordinansa. Sino ba may hawak na City Council? Usually, yung sitting mayor, yung majority na nasa partido niya, nasa City Council. Usually pero meron din instances na nanalong mayor is nasa opposition, tapos yung City Council, iba ang partido ng mga majority doon. Kasi City Council is like the Senate eh. Hindi naman Senate. Senate and House, pinagsama. Sila ho ang nagbabalangkas ng mga ordinansa sa isang syudad. Okay? Pinamumunuan niya ng Vice Mayor. So sila ho magsasabi, ano ba dapat nating gawin? Ano ba nga, kaya nga sinasabi nila, mapasok ko lang yung kay Yorme. Sinasabi nila, pag si Yorme, wala namang karanasan yan sa pagiging mambabatas. Hello! Tandaan ninyo, Vice Mayor yan. Ang Vice Mayor, ang pinaka-head ng City Council. Sa Maynila, matagal niyang pinamunuan ng City Council ng Maynila. Pagdating sa local government laws, ordinances, si Yorme ho namuno dyan, may alam sa batas yan. Nag-aaral ho sa batas yan. May experience ho yan sa batas. Kaya shoot na shoot din ho siyang senador. At the same time, kaya nga ho, sinasabi natin dito, kaya naman pala na syudad. So nagawa ni Vico Sotto na, I don't know, if he convinced the City Council na magbigay ng ordinansang bawal ang pogo, pero nagawa. Kamusta naman ang Pasay? Unless kumikita ng todo-todo kayo sa pogo. Kamusta naman ang Makati? Nako, dami kong alam dyan. Alam niyo ba nagsulputan ng mga Chinese club dyan? Bakit? Ang dami kasing Chinese na ngayon dyan. Kasi alam ko i-deny ito ng mga mayor Sasabihin nila, wala namang pogo dito Oo nga, yun din na sinabi ni Yun din na sinabi ni Vico Sotto. Wala ka makikita ang pogo. Alam mo meron? Call center. Pero alam namin pogo yun. Kaya nga namin pinasara. Kasi ang talaga ginagawa ho ng mga Chinese na company, kunwari call center, pero pogo talaga. Ganun ho. Si Vico Sotto, sandali. Mali. Ginagago nyo kami. Pogo yan, wag nyo nang paikot-ikutin. Kaya nga, kamusta naman Pasay, Makati, at higit sa lahat, Cavite. Hindi kamusta na Kamusta na po kayo? Di ba? Kamusta na po kayo? Kung talagang ayaw nyo ng pogo, nagawa ng Pasig Don't tell me, mas magaling si Vico Sotto sa inyo. Kabata-bata niyan, kayo, tatanda nyo na sa lugar ninyo. Tumanda na kayo dyan, nabulok na kayo, nangitim na kayo. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang mga pogo. Imposible hindi nila alam to Ang daming mga Chinese restaurant, not allowed nga ang Pilipino. Saka nakakita ng ganong mga Chinese restaurant sa Pilipinas, not allowed ang mga Pilipino. Di ba? Sa Binondo nga, di ba? At least sa Binondo, mga Pilipino doon, enjoy na enjoy. Tsaka yung mga Chinese na bebenta doon, mga Pinoy Chinese yun Pero sa Pasay, ang dami dyan, Chinese restaurant. Talagang sila lang. Magagalit pa yung mga bouncer sa'yo pag pumasok ang Pilipino.
Walang biro. Punta kayo diyan sa sa papaligid ng Okada, City of Dreams. Meron diyan, may mga ispa-ispa pa diyan, Chinese character lang. Oh. Pasay, nagkakalat na po sa inyo mga pogo. Ano ginagawa nyo? Tutulog-tulog? Oh, ay nako. Di ba? Oh. Diyan sa Cavite, ano? Akala ko ba ayaw ninyong... Hindi, eto nga hindi ko maintindihan. Akala ko ba ayaw ninyong ipasakop yung island na sa Isprikitik? O bakit dyan? Kinuha na yung isang island dyan sa Cavite. Pambira kayo. Napaka-plastic ninyo. Diba? Ay nako. Ay, sino ba ang mayor ng Pasay? Google nyo, kilala ko. Di ba? Korean restaurant sa Baguio, ganun din, bawal ang Pinoy. Abiduni, totoo ba yan? Baka baka galing kay Ahas yan. Pakisigurado nga. Hindi, kasi yung Chinese restaurant, ako sigurado ako doon, nakikita ko yun eh. Ako doon, aware ako dyan. Kasi tandaan ninyo, meron akong kaibigang Hapon na alam ko kung saan, alam mo yun, kung hindi ko nga kilala yung mga manager ng club. Kasi medyo, kasi marami tayong mga nakaibigan na siyempre nasa 20 years na ako sa entertainment eh. So, usually yung mga manager, nag-iikot-ikot lang naman yan, palipat-lipat lang eh. May mga dyan, may mga club na talagang pagpasok mo, wala, puro Chinese. Hindi ako, Abi, hindi ko sinasabing sinungaling ka ha. Maganda magpakita kayo ng ebidensya, ilabas natin dito, banata natin. Kasi tulad nga nung ginawa ni Melo Yap, nakita ko yung video na yung gambling daw sa Baguio, tuloy-tuloy pa rin. May video siya eh. Nandun, kumpleto yung address. Kaya nga, binabanata niya si Libayan dahil napaka-plastic ni Libayan. Dahil kumakapon na siya sa ibang politiko, todo bigay. Lalong-lalo na si Tulpo. Talagang, actually, si Tulpo lang naman. Karamihan. Mga 90%. Diba? 90%. Si Tulpo lang naman ang binabanatan niya. Oh. Pero etong kanyang father-in-law, hindi pa nga father-in-law tawag yan eh. Hindi naman niya pinakasalan yung anak eh. Hindi ko alam kung hindi niya pinakasalan yung anak ni Magalong o yung anak ni Magalong hindi siya pinakasalan. Hindi ko lang alam ha. Pero hindi niya mabanata si Magalong kahit yung sugal dyan sa Baguio tuloy-tuloy pa rin. May pinakitang ebidensya ha. Si Melo Yap. Oh. So, ibig sabihin, based on evidence, meron. Naku po, mahirap yan. Sana ho, yung mga mayor na iba dyan, mahiyahiya naman kayo kay Vico Soto. Mahiyahiya kayo. Alam mo, Vico Soto, I have a suggestion sa'yo. Pagpatuloy mo yan. Habaan mo yung term mo sa Pasig. Pagandahin mo talaga yung Pasig. Eto, Mayor. Tataas ko na kamay ko. I would volunteer na magbigay ng info sa taong bayan. Kung ano lang magagawa ko. Konti lang naman po ang subscriber ko. Pero tutulong po ako sa inyong opisina na magpakalat ng magandang balita. For free ha. Wala ho ako sisingilin. Magpadala lang ho. Actually, meron na nga ako minessage. Ewan ko kung napansin nyo yun. Yung Pasig Today ba yun? O Pasig News? Nakalimutan ko na kung anong channel yun. Minessage ko, sabi ko, pahiram ako ng ng mga videos mo. Kasi nagugustuhan yung ginagawa ni Vico Soto. Ako, tutulong ako. Kasi pag may mga ganyang klaseng mayor, suportahan natin. Babuyin natin yung talaga mga walang niyang mayor. Ganun ako eh. Di ba? Banata natin yung mga animal na mga mayor, animal na mga congressman. Pero pag may nakita ako mabuti, yung meron ako nakitang, may ano to meron tong something, may leadership to Susuporta kami, Banatero sa'yo. Susuporta kami sa'yo. Kasi kailangan natin ng mga ganyan leader, yung mga katulad ni Isko, na bata, na todo-todong magtrabaho, hindi namumulitika, bilis kilos, kailangan natin yan. Yun ang totoo. Diba? Eto si Vico Soto, mukhang nakikita ko, parang ano rin to
Parang isko din ito eh. Yung datingan nito, parang nagtatrabaho talaga ng maigi. Hindi puro pakyut eh, di ba? Sana ho, tuloy-tuloy po ko sa iyo, sir. Mayor Vico, wag ho kayong papasilaw sa pera. Nakikita ko namang hindi eh. Yung conviction nyo, lalong-lalo na talaga yung inyong commitment sa inyong faith. Nakikita ho natin yan. Kaya pagpatuloy mo lang yan dahil in this dark life, lalo-lalo na sa Pilipinas, your light will shine bright. Parang ano to, kanta ni Rihanna to. Hindi, yun lang. Sana ho. Ayan Baste, Vico at Isko. Correct. Mga mayor na matitikas ngayon. Ito, since sa Valentine ngayon, pag-usapan natin to mga ano na to. Ikinababahala ng ilang senador ang pagdami ng mga babaeng menor de edad na nagda-drop out sa mga paaralan matapos mabuntis. Ang solusyon ng DepEd dyan, palakasin ang sex education sa mga paaralan. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Grade 10 na dapat ngayong school year ang 16 na taong gulang na si Princess. Hindi niya tunay na pangalan. Pero nahinto siya sa pag-aaral nang malaman niyang buntis. Ito ba yung buntis? Ito pala yung reporter. Sorry. Kasi sabi 16 years old eh. Parang nagtaka lang ako. Siya. Joke lang po News 5. Binibiro ko lang kayo ha. Binibiro lang ha. Hindi raw maiwasan ni Princess na ikumpara ang sarili sa mga dating kaklase habang siya naghahanda na maging nanay. Alam mo, this is a very sad story nababahala daw ang DOH. Alam mo, matagal ko nang kami ni Mocha noon, matagalan namin ina-advocate yan eh. But not just the student. Kasi sinasabi nila na ang problema kasi, totoo to eh. Alam nyo, I don't wanna talk about this kasi it would sound bastos. But we really have a problem with this. Maniwala kayo sa hindi, ang akala talaga ng mga kababaihan, lalo na yung mga bata, lalo na yung mga nandun sa environment na hindi maganda. Basta itaktak mo, okay na. Hindi ako nagbibiro. This is not a joke. This is the truth. Sa Pilipinas, yan ang akala nila. Alam mo kung gaano kasi alam mo namin ito, nag-research kami ni Mocha noon, nung time na si Mocha nagsusulat sa isang magazine. Ni-research namin to. Alam niyo ba na ang problema ng mga kabataan, ang akala nila basta itaktak mo, basta hugasan mo, okay na, wala na mangyayari. Pangalawa, alam niyo ba kung ano pa problema? Nililinis lang yung trust. Nililinis lang. Ginagamit uli. Kasi nga walang pera. Akala nila everything would be okay. Pagka ginagamit lang ng ilang beses. Alam mo, yung mga simple mistake, nagdudulot ng hirap sa tao. Isa lang ho yun. Marami pa pong problema. Una-una, yung morality ng mga kabataan ngayon, talaga nga naman, iba na ho ang morality ng kabataan ngayon. Mas inuuna ang puso kaysa ang utak. 'Di ba? Yung damdamin, sinabihan mo lang ng I love you, bumuka na. Walang biro, hindi ako nagbibiro. Ganyan ho mga kabataan. Alam mo kung bakit? Because it always rooted sa family. Pag ang family magulo, asahan mo ang bata maagang mabubuntis. Tandaan yan. Bakit? Pag ang tatay at nanay nag-aaway, nakikita ng anak, wala siyang nakukuhang pagmamahal sa kanyang mga magulang na nag-aawayan, nagdedemonyita, nagiging bruha, ganyan sa bahay. Yung anak, kukuha yan ng pagmamahal sa barkada. Pag kumuha yan ng pagmamahal sa barkada, alam mo naman ang mga lalaki, parang roaring lion yan. Looking to devour. Mga demonyo yung mga lalaki. Maghahanap talaga sila ng mga vulnerable. Yung mga mapupusok. Mga bata na problemado sa pamilya. Tapos, mamahalin nila kunwari. Tapos, ay naku po. Dami kong alam na ganyan. Dami kong alam na kaibigan na ganyan. Tapos, ngayon, aawayin yung mga jowa nila.
na palamunin. Gaga ka eh. Sorry, totoo to Magagalit ka sa boyfriend mong palamunin ngayon, gaga ka, bumuka ka nun eh. Kasi pogi. Ay, pogi siya. Minahal niya ako. Walang trabaho. Ang bata mong nagkaanak. Tapos magagalit ka ngayon. Bakit siya palamunin? Ako lahat lang nagtatrabaho. Tanga ka eh. Kasalanan mo, bumuka ka eh. Ba't sa tingin mo makakapasok dyan kung hindi ka bumuka? Hindi, alam mo, sabi nila, it takes two to tango. Correct, it takes two to tango, pero wag mo ibuka yan. Hindi makakapasok dyan. Kahit anong tibay ng sandata nung lalaki, kung hindi ka bubuka, walang mangyayaring buntisang magaganap. Lumandi ka, yun na yun. Nagpa-KFC ka kasi. Akala mo okay lang. Tapos magagalit ka, hindi niya pinanagutan yung anak ko. Tanga ka eh. Tanga ka eh. That's the truth. Namnamin mo yung salitang tanga ka. Di ba? Magaling kasi mambola ang lalaki. Yan ang totoo. Tapos sasabihin nila, ang bait niya kasi. Tanga. Tanga ka talaga. Ang bait niya. Meron ba naliligaw na masama? May naliligaw bang gago? May naliligaw bang animal? Wala. Siyempre pag manliligaw yan, lahat ng gusto mong marinig, sasabihin niya. Hanggang mapaikot niya yung bumbunan mo. Hanggang bumukaka ka. Tapos tatiming yan sa Valentine. Pag Valentine na, binigyan ka lang ng bulaklak, pinakain mo na yung bulaklak mo. Tapos sasabihin mo, sorry hindi ako talaga medyo, anong KFC, di ba? Maribig, tanong mo na lang sa mga iba dyan, ayoko maging bastos eh. Hindi kaya ako medyo kasi ang dami ko nakikitang ganyan. Sabi ko nga sa inyo half nung, dito ako naiinis. Bakit ko nakikita to? Hindi ko kasi baka akala nyo tinitignan ko to Kasi, siyempre, akong admin ng Mocha Girls. Mocha Girls TikTok, Mocha Girls Instagram, Mocha Girls page ng Facebook. Pag nag-sign in ako doon, ang mga makikita ko doon, siyempre, yung mga ganon. Di ba? So, pag nakita ko, makikita ko to. Tapos, yung ibang post nung babae na ang bata-bata pa. Tapos, makikita mo, yung anak niya, 4 years old na. Sabi ko, kailan lumandi to? 13, 14, lumalandi na to. Hindi, wala akong biro. Hindi ako nagbibiro Naano ko hindi ako parang sabi ko. Tapos ngayon, trabaho mo? Pabook. Pakangkang. Bakit? Kailangan mo mabuhay yung anak mo Hindi kita masisi ngayon na pakangkang ka. Kasi kailangan mong buhayin yung anak mo. Bakit? Yung asawa mo, wala na. Bumuhay na ng iba. This is a reality in the Philippines. Alam niyo ho ba yan? Alam ko yan kasi yan ang mundong iniikutan namin Marami hindi ko na lang mo babanggitin, marami kami ni Mocha na niligtas na mga kababaihan na ganyan. Gustong tumino, pumasok na ng Mocha Girls. At napatino naman namin, in fairness. Nung una napariwara. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung kwento niyan, tapos pag sa mga umise, di ba, tumutugtog kami sa umise. Yung iba dyan, magkikwento. Hindi ko nga alam kung nagkikwento para magpaawa sa akin o nagkikwento talagang gusto lang niya may kausap. Kasi minsan pag nagsishow kami, hindi makikwento. Alam mo, yung boyfriend ko nga, walang nag-aabang yan, kabibili ko lang ng motor. Hindi. Ito na lang, imaginein mo yung boyfriend walang trabaho. Nasa labas, nag-aantay na nakamotor. Ano yung ginagawa ng jowa nila? Nasa loob, nag-entertain ng mga Koreano, Incheck, Hapon. Ganon ang sad reality ng mga kabataan ngayon. Bakit?
kailangan nila tustusan yung bunga nila. Na ang nagpapagod lang, yung babae, hindi yung lalaki. Yung lalaki, waiting. Ano, waiting sa sahod mo? Yan o ang katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Family, number 1. Second, yung sinasabi kanina dito, yung ex-education. Importante talaga yan. Not only the children, yung mga bata, hindi lang o yun. Dapat kahit magulang ini-educate. Alam nyo kung bakit? Yung magulang ang nagtuturo ng mali. Kasabihin lang ng magulang, hindi, basta anak, maghugas ka lang. Mawawala yan. O kaya pag patapos na, wag na. Sa labas na. Alam mo, hindi ito joke. Pinag-aralan namin ni Mocha yan through a doctor. Tinanong namin kasi nga, sumusulat nga si Mocha nun eh. So, to be accurate, talaga we ask yung mga talaga expert dyan. Lalong-lalo na, ano ba yung tawag dun sa yung inspection ng mga ninyo? Meron kaming kinausap na ganyan, doktor. Para siguraduhin tama. Kasi nga para alam ng na hindi porket alam mo yun yung mga katanungan kasi yun yung dating sinusulat ni Mocha sa vlog niya sa Maxim. Yan. Oh, kung how many times ba dapat linis at the same time papaano yung kasi advocacy nga ni Mocha, 'di ba, yung sa breast cancer. So, yun din. Lahat inaral namin kasi even if sexy yung magazine, ang namin noon, kailangan maturuan pa rin ang mga kabataan na ano yung tama. Kasi pag nalaman nila yung tama, sama maiintindihan nila, wag pala tayong sumobra dito. Wag nating gawin to, wag natin ipahamak. Kasi pag naipahamak natin yan, wala mangyayari. Wala eh. Akala lang kasi nung iba. Ito, isipin nyo to Ang akala lang kasi nung iba, yung contraceptives ginagamit, para lamang po sa sakit. Yun ang sinasabi nung iba Oo, that's one thing. Okay? Kasi sinasabi nung iba, okay lang naman yan, boyfriend ko naman yan, walang sakit yan. Sino nagsabi sa'yo? Inek Alark, salamat po Hindi, totoo, sino nagsabi sa'yo? Yung sakit, nag-a-appear yan after 10 years pa. Minsan more than. Hindi na didetect hindi. Nandun na yun, since hindi naman regular na nagpapatingin yan, meron kayong alam na mag-boyfriend, nagpapatingin? Regularly? Ipupusta ko sa inyo, napakababang percentage ang gumagawa nun. Ibig sabihin, yung symptoms niya, maaring wala. Pero ibig sabihin, nandun na, pero yung symptoms lalabas pa after 10 years. So, it doesn't mean boyfriend mo yan o girlfriend mo yan, walang sakit yan. Di ba? Kaya nga, it is very important. Yun. Ang masama pa niya, namamakla pa. Isipin mo, ginamit sa likod, gagamitin sa harap. Ay, akala nyo nanloloko ko Hindi ako nagpapakabastos dito Ito'y totoo. Yan ang hindi. Kaya nga, di ba, sino ang pinakamalala ang pagdating sa STD? Di ba Pilipinas ang isa sa pinaka mabilis na kumakalat? Pilipinas. Ang isa na hindi binibigyang atensyon ng gobyerno, pero tayo ang pinakamalala pagdating sa pagbilis ng STD. Bakit? Alam mo na. Tandaan ninyo, it goes with the sin of pornography. Don't ever forget that. Sino ang number 1 pagdating sa panunood? Pilipino. Kaya nga yan Duktong-duktong yan. Because of that, yung mga tao, naging, alam mo na, di ba? At the same time, exploring. Di ba? Exploring po Tandaan ninyo, sumasagad yung iba. Naboboard na sila sa ordinaryo. So, nag-e-explore sila. Naintindihan niyo ibig sabihin, bakit sila nag-e-explore? Sa sobrang na nila,
Hindi, hindi ito sa sobrang L nila kasi tayo nga ang number 1 sa kapanunood eh. Sa sobrang L na nila, nag-e-explore na sila. Sa pag-e-explore na nila, ano nangyayari? Kung saan-saan na nila ginagamit na hindi naman intended gamitin, anong ending? Sakit. Tama, mali. Isipin nyo na mabuti yan, ha? Ganun ng niyan, tendency. Tapos, sa atin, we condemn pa. Masyado pang sa atin yung pag may sakit, parang, ano ka, madiri, mahawa ko na, di ba? Alam nyo, maniwala kayo, isa ito sa passion namin, advocacy namin ni Mocha noon eh. Kasi alam namin kung gaano napapariwara ang mga kabataan tungkol dyan. Nakikita namin magtataka ka ang bata-bata, may anak, mag-iisipin mo, ayoko na lang mag-isip. Meron pa nga akong kilala eh. As in, may lahi kasi. So mukhang old siya, di ba? Mukhang, sabihin yung itsura niya, hindi mo mahalata sa edad. 12 years old. 12 years old siya. Unang nagkaroon sa isang artista na matanda, na mayaman. Alam mo, sabi ko nga paano nangyari yun? Siyempre, hindi ko na pinakwento yung details. Pero kasi, dahil siyempre mayaman yung may problema sa bahay nila, tinulak din siya ng nanay niya na magtrabaho. O akala, pumunta lang na bilang talent, yung pala, nagtrabaho na doon. Ganun ho ang senaryo. Noon pa ho ito How much more ngayon? Kaya ako naniniwala doon sa mga napapanood natin sa telebisyon, lumalala, hindi pa ho yan. Mas may malala pa ho yan. Ganyan ho katindi ang Pilipinas pagdating dito sa problema na to. Ako, ma-passionate ako dito kasi alam nyo kung bakit? Dahil sa dami ng nagkakaganyan, overpopulated na ang Pilipinas. Pag na-overpopulated ang Pilipinas ang isang bansa, patong-patong ang problema niyan. Crime? Bakit? Gutom eh. Tandaan niyo pag ang tao gutom, mapapag-isip ng kung ano-ano yan. Crime, dadami dyan. Diba? Immorality, dadami dyan. Bakit? Siyempre, kailangan magtrabaho. Diyan ng patong-patong na yan. Traffic, dyan na rin papasok. Bakit? Sobrang daming tao eh. Kaya magkakaano yan eh. Yan ang problema. Anong pinaka-root cause? Family. Kaya nga lagi ko sinasabi, take care of your family, you would save our country. If you take care of your family, alagaan mo yung pamilya mo, palakihin mo ng tama anak mo, huwag kayong mag-away ng asawa, malaking bagay na maitutulong ito sa bayan mo. Huwag ka na mag-ikot-ikot, sisihin mo lahat ng politiko. Tanungin kita, kamusta ka sa bilang tatay? Hindi, huwag tayong paikot-ikot. Galit na galit ka sa politiko, di ba? Kamusta ka bilang tatay? Kamusta ka bilang nanay? Binibigyan mo ba ng panahon ng anak mo? O, kamusta ka bilang kapatid? Huwag na tayo magpaikot-ikot. Huwag mo nang isisi lahat ng gobyerno dyan. Ikaw muna magsimula sa'yo. Kamusta? Sorry, wala kayong makakamusta sa akin. Wala akong anak. Hindi, joke lang po. Anyway, change topic tayo. Eto, bago tayo magtapos, maganda ho ito eh. Ano ho yan? Dahil marami sa inyo ayaw nyong maniwala sa akin, lalong-lalo na ho yung mga panatiko ni Maharlika, na nagsabing ni-refund ko daw yung pera na ibinigay ko sa kanya sa Google, sa YouTube. Ito, ipapakita na ho natin. Ha? Saan ho galing ito? Basahin nyo ho. Ayan. Galing ho yan mismo sa support.google.com, YouTube. YouTube help. Ayan YouTube help. Nakasulat na ho dyan. What can we help with? What's the issue? With your purchase. Ano nakasulat? I want a refund.
Refunds for super chat, super stickers, and super thanks. And donations are voluntary. Ano ibig sabihin ng voluntary? Sa Tagalog, voluntary. Non-refundable. Ano ibig sabihin ng non-refundable? Pakisagot niya ako. Pag sinabi mo bang non-refundable, nare-refund? Tanong mo ba, Natbay? Pag sira ulo, Non-refundable means hindi ho nare-refund. Sa madaling salita, huling-huli si Maharlika dito that she is lying in front of you. She is lying. Tas sasabihin na naman ng iba, bakit ko inaaway? Hindi ko siya inaaway. Ina-accuse niya ako na ni-refund ko daw. Nagpapakalat na naman siya ng fake news sa akin na kesyo ni-refund ko daw. Kung dito sa maliit na bagay, nagpapakalat siya ng fake news, paano pa kaya sa malaking bagay? Tandaan niyo yan. Wag niyong kakalimutan. Meron nga tayong kasabihan Ang mga sinungaling, kapatid yan ng... Ulitin natin. Ang sinungaling, kapatid yan ng... Demonyo? No, if you are not faithful in small things, how much more in bigger things? Yun lang Alam nyo, hindi ko natin inaaway yung ali. Baka ukala nyo inaaway natin. Hindi. Ang akin lang kasi, sabi ko sa inyo paulit-ulit doon tayo sa totoo. Wag ko tayong gagawa ng istorya because it's just serve our interest o it will benefit us. Kung ganun tayo, anong pinagkaiba natin kay Romualdez? Anong pinagkaiba natin kay Suarez? Anong pinagkaiba natin kay Zaldico? O higit sa lahat, Maharlika, anong pinagkaiba mo kay Lisa Smugs na tinatawag mo? If you're lying, Lisa Smugs is, you are accusing of lying, anong pinagkaiba niyo sa kanya? Pareho kayo nagsisinungaling. O maaaring maliit sa'yo, malaki sa kanya, because maliit lang kaya mo isinungaling. Ibig sabihin, kasi wala ka namang isisinungaling na malaking pera. You understand? This is about money. Sasabihin mo, binalik? In other words, ginagamit mo nga, gagamitin mo na. Nasa iyo na. Pasasabihin mo, binalik? Kung hindi ka mapapagkatiwalaan sa maliit na pera, tas kukundinahin mo lahat ng tao sa paligid mo at sasabihin mo magnanakaw, kawatan, lahat. Kawatano. Lahat, dadamay mo, di ba? Ito nga 5,000 lang, nagsisinungaling ka pa. Sige nga. Kung 1,000,000 pa kaya yan? Hindi, isipin mo to It's just the same thing. Para mo nang ninakaw yung 5,000. Bakit? Sinasabi mo na kinuha ko uli, pero nasa iyo naman. Kung sa 5,000 nga, ninakaw mo na, 1,000,000 pa kaya? Answer me. Diba? Simple as that Pinagsisinungaling mo 5,000? Kung billion-million yan, billion-billion yan, kaya do not deceive us by saying para sa bayan. Nek mo. 5,000 nga, na-test ko na kaagad yung loyalty mo sa bayan sa halagang 5,000. Ganun ka ka-cheap. 5,000 lang pinagsinungaling mo pa sa mga viewers mo. Diba? Kung kaya mong isinungaling ang 5,000, pag inalok ka ng 1,000,000, imposibleng hindi mo tanggapin. Wag mo ako niloloko. 5,000 nga lang, kinana mo na Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo para hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga kinukundina mo That's not my point. Oo, totoo yung mga kinukundina mo.
Pero ang problema, pareho lang kayo. Malaki lang sa kanila, maliit sa'yo, ninakaw mo pa. Kinuha mo pa. Tapos sasabihin mo, binalik kinuha ko. Binawi ko. Diba? Ang kapal ng mukha mo. Yung ganun ka katindi. 5,000 lang ang kapalit mo. Kahiya-hiya ka. Oh, eto ha. Kayong mga naniniwala at mga panatiko. Google ho yan. YouTube na mismo nagsabi non-refundable. Don't tell me, sinungaling pa rin ang YouTube. Ay, problema sa inyo. Yan. Sana matuto na ho tayo ha. Ay, nako. Anyway, alam mo, ang pangit ng ending natin eh. Kasi si Maharlika eh. Pero, ito lang mga kaibigan, mga kapatid, makinig kayo na mabuti. Importante ito. Darating kasi ang panahon na dapat kayong mamili sa buhay. Sino ba gusto ninyong pakinggan? Yung masisiyahan ng puso ninyo? Ma-entertain kayo? Alam mo yun, o kaya sasang-ayon sa pananaw nyo? O dun kayo sa magsasabi ng totoo pero masakit? Kasi tandaan nyo ho ito, napaka-importante ho nito. Ito yung tinutukoy ko na verse kagabi. Dito tayo magtatapos. Maganda ho ito. Etong verse na to, this is not only applicable spiritually, but also in the blogging industry. Bakit to? Ito. For the time is coming when they will no longer listen and respond to the healing words. Sa ibang translation, ang tawag dyan sound doctrine o yung tinatawag na hard truth. Okay? Because they will become selfish and proud. They will seek out teachers. O, palitan natin. Bloggers with soothing words that line up with their desires. Saying just what they want to hear. They will close their ears to the truth and believing nothing but fables and myths. Ito, sinasabi ito sa ni Timothy. Sulat ni Paul kay Timothy, sinasabi niya. Kasi si Timothy yung batang pag-iiwanan ni Paul ng kanyang parang ano niya to, disciple niya ito. So sinasabi niya, darating ang panahon, ang tao gusto na lang marinig yung maganda. Yung tinatawag na prosperity gospel, ang gusto na lang yung magaganda ng Biblia. Sa Biblia kasi may mga magagandang aspect. 'Di ba? Sa Biblia meron ka makikitang God will heal you. God is the strength of my heart. He is mighty and ano. Okay yan. Okay yun. But that is half. The other half is repentance. The other half is to change your ways. The other half is kailangan mong ayusin ang buhay mo. Hindi lang basta hingi ng hingi and you shall receive. Hindi ganun yun. Kailangan merong pagbabago ng puso, merong repentance, babaguhin mo yung ways mo, may seeking of the will of God, yun eh. Yun ang kalahati. Yun yung kabuuan. In other words, hindi lang pwedeng puro maganda ang maririnig mo. Kung hindi ka magbabago, kasi ang totoo, itong problema eh. Sometimes, religion is used for their own benefit. The Bible sometimes being used para lang ma-benefit yung kung ano yung gusto niya. Hindi ho dapat ganun. The Bible should rebuke you. Should change you. If not, that's a wrong application sa buhay mo. So the same thing with this sa vlogging. Sa vlogging naman, huwag kang maghanap ng vlogger dahil lang gusto mo yung sinasabi niya at pareho kami. Pareho kaming anti-Marcos. Pareho kaming galit kay Lisa Smugs. Pareho kaming ayaw kay Tambaloslos. Pareho kaming DDS.
Huwag ganun. Dapat, hindi lang dahil pareho kayo o nag-a-approve siya doon sa opinion mo. Dapat maghanap kayo ng vlogger na magsasabi sa inyo ng totoo kahit masakit minsan. Ganun talaga eh. Ang katotohanan, masakit. Kasi kaya masakit kasi kailangan kang baguhin. Di ba? Ganun. Eto lang kasimple eh. Ang logic bakit kailangan ng operasyon sa may mga may sakit? Minsan, di ba, may operasyon na kailangan, kunwari, may disease ka, kailangan may operasyon. Masakit yun. Hihiwain yung katawan mo. Pero bakit ginagawa yun? Gusto ka bang saktan ng doktor? Hindi. Gusto ka niyang pagalingin. Pero, yung paraan para mapagaling ka, ay masasaktan ka. Di ba? Yun eh. Isipin mo na lang to. Kunwari lang may mga sakit na hindi sumasakit, bigla ka na lang mamamatay. Tigok, gano'n na lang. Bakit yung high blood, merong sakit ng ulo, may sakit ng ganito? Kasi it's a warning that there is something wrong. The pain, the hurt, tells you that there is something wrong in your body. The same thing with life. Minsan masakit ang katotohanan, it only means that there is something wrong with your belief. Pag hindi ka nasaktan, pag hindi ka na-rebuke, hindi ka na-disiplina yung salita na yon, at ang gusto mo lang pakinggan yung masasarap na salita, na nag-e-enjoy ka sa vlog na to, kaya pinanonood ko to, pang-aliw ko to may problema sa'yo. May problema sa'yo. Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigan nyong laging maganda lang ang sinasabi sa inyo. Maniwala kayo, hindi nyo tunay na kaibigan yan. Hindi yan tunay na nagmamahal sa inyo. Ang tunay na nagmamahal sa inyo ay yung iko-correct kayo pag may mali kayo. That's what you call tough love. Hindi pa pwede yung oo lang, ang ganda-ganda mo. Ang ganda, alam mo, ang ganda ng ilong mo, ang ganyan. Kahit alam mo naman na napipiya nung pinanganak ka, nahila siguro yan. Hindi, siguro yung ulo mo nahilang gano'n, napipi yung ilong mo. Paglabas mo, pango. Pero sinasabi pa rin ng kaibigan mo, ang ganda ng ilong mo, alam mo? Perfect yung ilong mo. Di ba? Hindi ako nagbibiro Mag-ingat kayo sa mga kaibigan na ganyan. Ang bango-bango mo. Pero sa totoo lang, amoy putok ka na. Mag-ingat kayo. Bakit? Gusto kanyang ipahamak. Mantakin mo, hindi niya sabihin sa'yo, amoy putok ka na. Kung mahal mo yung tao, dapat sasabihin mo, uy, nagluto ka ba ng sibuyas? Ito may sibuyas ang kilikili mo. Magkawa ka nga ng baking soda. Dapat ganun. Masakit yun. Sakit mo. Ang taba mo na. Sakit. Yan ang pinakamasakit na sinasabi ng tao. Ang taba mo na. Hirap na hirap ka ng mga... Ang gastos na nga ng pagkain mo para kumain ng shirake rice. Tapos sasabihin mo sa'yo, taba-taba mo na. Ang sakit, di ba? Pero anong gusto mo yung tao magsasabi sa'yo? Alam mo, pumapayat ka. Kahit lobong-lobo ka na, pumapayat ka pa rin. Ano mas gugustuhin mong kaibigan? Yung magsabi na lang sa'yo na tumataba ka, at least mawarningan ka. Pero tanggapin mo. Kung hindi mo tatanggapin yon, wala mangyayari sa'yo. Di ba? So yun lang, ang gwapo ni Banat Bay. Hindi ka tunay na kaibigang animal ka. Biro lang. So, eto lang yung gusto kong iwan sa inyo, mga kababayan. This is something, alam nyo kasi, this has something to do with your love life. Lalong-lalo na yung mga kasal na, yung mga may asawa na. Huwag ko kayo masasaktan pag sinasabihan kayo ng asawa nyo, uy, honey, toothbrush naman. Gabi na, parang bagong gising ka pa. Huwag kayo masaktan. Mahal lang kayo niyan kasi gusto mo pabayaan ka niya paglabas mo. Amoy umaga ka pa rin. Di ba?
Yan ang mga tunay na nagmamahal na asawa. Pag ang asawa mo, hindi ka na pinapansin, hindi ka na pinapagalitan, 100% nangangalunya yan. Wala nang pakialam sa'yo eh. Hindi, totoo. Pag ang asawa mo, hindi ka na pinakikialaman, hindi ka na sinisita sa mali mo. Iba naman yung asawa mong lahat na lang mali. Iba namang usapan yun, ha? Pero yung asawa mong hindi ka pinupuna, alam mong may mali ka na, alam mo na mabantot-bantot mo na. O hindi pa rin sinasabi sa'yo na mabaho ka, maniwala ka sa akin, galing na sa labas yan. Tinitiis ka na lang yan. O, paggabi na, pero amoy araw ka pa rin. O, di ba? Ganun na. Anyway, maraming salamat po. Tomorrow, I might not. Okay? I might not do live. Kasi po, nag-warning na naman si PLDT. Sabi ni PLDT, sa area nyo, may gagawin bukas. Magkakaroon ng slow connection or no connection. Yun. So, pagpasensya nyo na po. Okay? Kung hindi man ako makalive, o baka makapag-live ako, madaling araw na, ganitong oras uli, I hope. If not, see you on Friday or Saturday morning. Maraming salamat po. God bless everyone. Bye-bye.